Hello ka-OFW. So ito, meron naman tayong isang real talk. Ito, makikita ninyo. OFW sa Saudi, pumanaw. Pamilya na nanawagan ng hustisya. Agency humingi ng paumanhin. Nananawagan ng hustisya ang pamilya ni Queen Jo Lacrita, isang overseas Filipino worker OFW, matapos itong pumanaw noong April 8, 2026 sa Dammam, Saudi Arabia. Ayon sa pamilya, huli nilang nakausap si Lacrita noong March 18, kung saan sinabi umano nito na ihatid siya ng kanyang amo pabalik sa kanyang agency. Makalipas ang ilang araw, ipinalam ng agency na dinala umano siya sa ospital. Ngunit wala umanong na ipakitang ebidensya o dokumento upang papatunayan ito. At noong April 6 nga, napilitan ang pamilya na mag-post sa social media upang humingi ng tulong dahil sa kakulangan ng malinaw na impormasyon mula sa agency. Ayon sa kanila, ilang beses silang nagtangkang makipag-video call ngunit iba't ibang tao ang sumasagot at pabago-bago ang impormasyong ibinibigay. Sa loob ng halos 10 araw, sinabi ng pamilya na wala silang natatanggap na konkretong update hinggil sa kalagayan ni Lacrita. Hanggang noong March 30, ipinaalam ng agency na ito ay nasa Intensive Care Unit or ICU at comatose na. Samantala, humingi ng paumin ang Global Expertise Management Incorporated, ang recruitment agency na may hawak kay Lacrita. Sa pamilya nito, ayon kay alias Jackie, isang staff ng nasabing ahensya, kasalukuyan ang inaasikaso ng kanilang main office sa Maynila ang mga kinakailangang dokumento para sa repatriation o pag-uwi ng labi ng OFW. Okay, ito po. Kaya ko po ito ibinabahagi is para maintindihan po natin kung ano po pala ang responsibilidad ng isang agency. Okay po? So, ito, experience ko lang. Sa tagal ko na po dito sa Saudi, so magna 9 years na nga ako. Marami rin sa akin humingi ng tulong sa totoo lang. Oo. Minsan yung gusto pang tumakas. Kasi nga, may mapang-abusong amo, may mga na sila, may mga problema na talagang talagang malala na sa amo. So hindi po ito yung nag-iinarte lang na masakit na ang katawan dahil halimbawa ganon. So hindi natin alam kung anong totoo na kwento, pero yun talaga marami sa akin nag-approach, nagre-reach out na kuya, pwede ba tulungan mo ko kasi ganito na pinapaano nila yung kalagayan nila. Tapos ang sinasabi ko po, alam niyo po, sabi ko po, hindi po ako ang agency para dyan. And also, kung meron naman pong tutulong sa inyo, ang sinasabi ko po, si Bong Concha at si DJ Sordo. Yung dalawang yun. Oh. Binibigay ko ang Facebook nila, tapos yung polo. Okay po. So, yun po ang mga binibigay kong information hinggil sa mga nanghingi sa akin ng tulong. Kasi wala po akong kakayahang magbigay ng tulong ng ganyan. Halimbawa, gusto nyo tumakas, mahirap po. So, ako ay baka kung di pareho tayong magka-problema. So, ayoko po ng ganon. Ang ginagawa ko lang po is, inilalapit ko kayo sa mga talagang proven na madaling masusolba yung mga ganyang kaso. Okay po, yung mga gustong tumakas dahil may mga pang-aabuso. So, yun po ang ginagawa ko, okay? So, balik tayo dun sa tanong na, ano nga ba ang responsibilidad ng inyong agency? Ang mga recruitment agency sa Pilipinas ay may pananagutan sa pagtiyak ng legal na kontrata, kumpletong briefing, at pag-verify ng employer bago umalis ng bansa ang manggagawa. Responsibilidad din nila ang continuing obligation. Okay po, ano po yung continuing obligation? Ibig sabihin po, minomonitor nila kayo. At pag may reklamo kayo, hindi po nila isinasawalang bahala. Para po, maiwasan nga yung mga gantong pangyayari. Okay? So, ang continuing obligation na bantayan ang kalagayan ng trabahador sa abroad ayon sa POEA rules at tiyaking ligtas ang workplace hanggang matapos ang kontrata. Okay po, so hanggang matapos ang kontrata, ibig sabihin kung 2 years po, 2 years ka pong under agency, ibig sabihin, responsibilidad po nilang tiyaking ligtas po kayo at wala pong ganyang nangyayari. Okay? So kalamihan po kasi, ang mga agency sa Pinas, pag nakapasok ka na dito at andyan na, 1 buwan, siguro okay ka pa. After 2 months, kung hindi mo na kaya, at marami ka ng problema, wala na. So ito, real talk lang po. Real talk lang ito. Talagang ganyan na nangyayari dito. Kaya nga marami pong nalapit sa ating mga OFW. Kasi hindi sila, hindi sila dinidinig, hindi pinapakinggan ang kanilang mga reklamo tungkol sa amo.
Okay? So, yun po ang talagang real life stories dito sa Saudi. Ito ang mga detalyadong responsibilidad ng isang agency. Pre-departure obligations. Okay? So, anong pre-departure obligations? Ibig sabihin, may tamang dokumentasyon. Okay? Sisiguraduhin legal at rehistrado ang job order ng employer mo. Walang illegal na bayad. Bawal ang mataas na placement fee. Okay? 100% no placement fee para sa mga HSW or domestic workers. O yun, tinatawag dito sa Saudi at sa ibang GCC, Shagala or Shakala. Okay? Orientation. So, magbibigay ng komprehensibong pre-departure orientation seminar or yung tinatawag na PIDOS. Okay po? So, yun po ang briefing sa trabahador. Okay? Ko na din po itong PIDOS dati pa sa aking mga vlogs. So, ang PIDOS po ay dun po ipinapaliwanag kung ano po ang mga dapat yung gawin at hindi gawin dito sa Saudi. Ano po? So, katulad yung mga viral na yan, bawal po yan dito. Okay po? So, maraming bawal dito. Sinasabi naman po yan dun sa PIDOS. Okay po? So, kung nakikinig po kayo sa PIDOS, is malalaman nyo po kung mga bawal yan. At ang isa pa pong bawal po dito yung magtabi at tamara kasi wala kang ipon. Okay? So, pangalawa, on-site monitoring. Or yung sinabi ko nga kanina, yung continuing responsibility. So, ano pa ang continuing responsibility? Ang pagsubaybay. So, pananagutan nilang kumustahin ang sitwasyon ng manggagawa sa ibang bansa. So, napakadali nitong gawin sa totoo lang, yung pagsubaybay. Lalo na pag mga DH po. Pag mga DH, lali po yung subaybayan. Tapos yung mga low class, unskilled worker. So, karamihan po dyan, yan yung mga may mga pang-aabuso. Hindi lang po sa amo, kundi sa iba't ibang mudir na tinatawag. Okay? So, dyan po karamihan nagkakaroon ng mga pang-aabuso. Pag mga professional po, bihira po yan maabuso. Okay? And syempre, pag sinubaybayan ka, dapat may protection pa rin. Okay po? Ano pang protection? Obligasyon nilang tulungan ang manggagawa kung may pang-aabuso or hindi nagpapasahod. Okay po? So, yung mga delayed. So, kailangan din po nilang tulungan yung mga manggagawa pag ganun po ang mga reklamo. Okay po? At yung tinatawag na dangerous na trabaho or yung kondisyon sa trabaho. Okay po? So, pag alam nyo na pong ng medyo parang delikado, so, pwede na naman pong yung ireklamo na, boss, hindi naman yata ito ang pinirmahan ko. Tapos, bakit? Eto, katulad yung minsan, tawag dito, nakakakita ako sa post na, yung domestic helper nasa bintana, nasa second floor, nasa third floor, naglilinis, nasa labas. So, dangerous na po yun. So, mahirap po yun. Siyempre, pag nahulog ka doon, pwede kang mamatay or pwede kang ma-hospital. So, yun po So, pag gano'n ang mga, i-report nyo po. Okay po. At least, malaman ng agency. At pangatlo, yung legal liabilities. So, ang tawag dito is solidarity liability. Ayon sa batas, ang agency ay may solidarily liable o kasama sa pananagutan ng foreign employer kung sakaling may paglabag sa kontrata. Tulad ng hindi pagbabayad ng sahod o benepisyo. O kaya yung tinatawag ko yung kanina, yung sinabi ko din na hindi naman yun ang pinirmahan mong trabaho, pero ginagawa mo. So, paglabag na po yun sa kontratang ibinigay sa'yo kasi hindi mo naman nga yung trabaho pero pinapatrabaho sa'yo. So, it depends na lang. Kung dangerous na, wag mong gawin, okay? So, at least, ipaalam mo sa agency mo na, boss, hindi ko na to trabaho pero pinapagawa sa akin. So, dangerous na ito para sa trabaho ko, hindi ko naman to dapat gagawin. So, kung lang naman yan, kung hindi naman at major risk ang buhay mo at kung puro paperworks lang naman yan at konting dagdag lang naman, okay, walang problema. Pero pag yung iba na, so, yun nga po, pag iba na yung napunta dyan sa kontrata mo na trabaho is, magsabi ka na po sa agency mo kasi may karapatan ka po at nasa naman po nasa kontrata. Okay po? So, ayun lang po. So, ang pinakahuli ko po, eto, tip ko lang kasi, para sa mga gustong mag-OFW at gustong gumanda ang buhay, o kasi nga dito, either two things lang ang mangyayari sa'yo. Gaganda ang buhay mo,
or mapapasama. So, siyempre, ang gusto natin yung number 1, yung mapapaganda. Okay po. So, bago po kayo mag-abroad, isipin nyo po munang mabuti. Okay? So, kasi dito, 2 years ang kontrata. At sa 2 years na kontrata po na yun, dapat buo ang loob mo. Okay? So, hindi natin sasabihin nating malas or nalulungkot ka or hinahihirapan ka. Kasama po yan. Bago ka nag-abroad, nahirapan ka na nga sa Pinas eh. Bago ka pa nag-abroad, tapos dito nahirapan ka pa rin, tapos sasabihin mo mas mahirap dito. Normal. Kasi mas magandang bigay dito. Okay? So, kung mas mahirap ang trabaho mo dito, risk yun ng pag-abroad mo. Okay? So, kung iiyak ka dito, dahil lang hindi ka tinawagan ng pamilya mo, is napakababaw para sa na maging malungkot ka. Okay? Kasi pinirma mo po yan na solo ka na lang dito. Walang gagabay sa iyo, wala kang kapatid, wala kang magulang. So dapat po 'yun, buo ang loob ninyo bago kayo mag-abroad, okay? So bawal po dito ang iyakin sa totoo lang. So wag po kayong iiyak dito. Umiyak kayo. Ako totoo lang umiyak naman ako pero hindi ko pinapakita. So naiyak ako kasi nalulungkot lang pero kinabukasan trabaho naman ulit eh. Ano pang gagawin natin? Yun naman ang ginusto natin, 'di ba? Magpakahirap dito. 'Di ba? So, ba't mo iyakan yung pagpapakahirap mo dito? Okay? So, ganun lang po. So, yun lang ang aking tip ka OFW and sana is magpatuloy-tuloy pa ang ating progreso sa ating mga buhay. Salamat.